Ang kwentong ito ay para lamang sa mga malalakas ang loob. For more horror stories, mas maiging paki-like at subscribe sa channel na Kababalaghan at Lagim na Storya. Salamat. Eto na ang simula ng storya. Ako pala si Janica at eto ang kwento ko. Pareho lang ng kwento taon-taon. Sindihan ng mga kandila, hipan, kainin ng cake. Mumingiti ako habang kumakanta ang lahat. Nakikipag-party sa mga kaibigan ko. Umiinom ng kaunti at umuuwi. Pagkatapos sa mismong pagpatak ng 3:27 ng madaling araw sa orasan, bigla akong napapaupo sa kama at hinihintay na mabali ang mga buto ko. Pangit tingnan, ang mga braso't binti ko'y pumuputok at pumipilipit. At ang amoy ng dugo at utak ng buto ay hindi eksaktong pinakakanais-nais na bagay. Pero ang pinakamasama para sa akin, walang duda ay ang tunog. Ang lagutok at putok ng buto, ang hanging ng balat na nababanat, ang basa at malagapak na talsik ng dugo at lamang loob. Hindi ako nasanay dito. Kahit pagkatapos ng 27 taon, makapagbukas ng soda in can o makapag-unat ng rubber band ng ilang araw pagkatapos ng hindi ako kinikilabutan. Nakakahiya at awkward at parang lahat ng pinakamasamang parte ng puberty na isiniksik sa 10 minuto. Bagamat siguro medyo mas kaunti ang tagyawat. Seryoso rin itong hadlang sa posibilidad ng anumang birthday sex. Sinusubukan kong huwag masyadong maging mapait tungkol dito. Sabi ng nanay ko, normal lang daw nasa lahi namin. Tila ang pinsan niya sa Fresno ay may eksaktong parehong problema, maliban na lang na dinaranas niya ito tuwing nagkakaroon siya ng regla. Kaya sa isang banda, siguro'y maswerte ako. Walang nakakatiyak kung ano ang sanhi. Narinig ko na ang genetic disorders, kagat ng werewolf, kahit isang sumpa. Pero ano man ang dahilan, pareho pa rin ang problema. Taon-taon, sa eksaktong oras ng kapanganakan ko, ang katawan ko ay nababali, pumipilipit at nag-aayos muli. At sa susunod na umaga, isang ganap na ibang tao ang nakikita ko kapag tumitingin ako sa salamin. Noong mas bata pa ako at malungkot tungkol sa buong bagay, sinubukan akong pasayahin ng nanay ko sa pagsabing para daw akong isang paru-paro na lumalabas sa kanyang kukun. Pagkatapos kong mag-13, pumigil na siyang subukang pasayahin ako. Ngayong taon, ika-27 na kaarawan ko at ika-27 na mukha ko. Hindi ko na sinusubukang matulog. Nagigising na lang ako. Nag-scroll sa phone ko. Binibilang ang mga minuto hanggang sa pagbabago. Mabuti na lang hindi ito masakit, maliban sa pinsalang emosyonal at psikolohikal. Sa ngayon, natutunan ko ng magplano. May plastik na sapin sa kamar para masigurong hindi ko mamantasyan ang aking mga kumot. Nang sa watas ay dumating ang pagbabago, biglaan ito. Isang bahagyang kirot sa aking mga buto, ang tanging babala na natanggap ko. Ginagawa ko ang lahat para huminga, mag-relapse at sakyan na lang ang alon. Lumuob ang mga tadyang ko, pumipilipit pa atras ang mga daliri ko. Nagbabago ang pwesto ng mga ngipin ko sa aking gilagid at lumalabo ang aking paningin. Nang sa wakas ay tumigil ang bago kong katawan, iginagalaw-galaw ko muna ang mga daliri sa paa para lang subukan ang mga bagay-bagay. Mukhang naging maayos naman ang lahat. Kung mayoon man, tila nagiging mas madali habang tumatanda. Hindi ko malalaman ng sigurado hanggat hindi ko sinusukat. Pero sa tingin ko, tumangkad ako ng ilang pulgada ngayon. Inihahagis ko ang aking mga paa sa gilid ng kama
at naglakad ng nakayapak papunta sa banyo para suriin ang pinsala sa salamin. Noong nakaraang taon, ang mukha ko ay malambot at maamo, yung tipo na panatag kang magbahagi ng mga sikreto at ngiti. Ngayon naman, mas mataas ang aking cheekbones, medyo mas matulis ang baba ko. Kapag muminiti ako, kabingi ang kanang incisor ko. Sapat na ito para sabihan ako ng sinuman na magpa-brace. Pero parang wala namang gaanong saysay. Magkakaroon din naman ako ng ibang-ibang ngiti sa loob ng 1 taon. Nagsimula akong mag-practice ng mga ekspresyon. Galit, tapos tuwa, tapos pagkabigo. Sinubukan ko ang buong saklaw ng emosyon ng tao. Sinusukat ang bawat isa. Hindi ko gaanong gusto ang mukhang ito kumpara sa huli. Mukha siyang mas mataray. Ikinulot ko ang aking labi. Hinila ang balat sa ilalim ng aking mga mata. Ang lahat ay parang banyaga at wala sa lugar. Masyadong banat o masyadong masikip. Kailangan ko na namang baguhin ang paglalagay ng blush ko. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagsusuri nang mag-buzz ang phone ko sa counter. Nakangiti ang mukha ng nanay ko mula sa screen. Kinukulit ako para sa isang video call. Nagpupuyat siya taon-taon at tinatawagan ang numero ko sa sandaling tumama ang orasan. Sa 3:45, handang makita ang bago kong mukha. "Hey, sweetie!" Tumalbog ang boses niya sa mga tiles ng banyo. "Oo, gusto ko yan. Mukha kang very svelte. Ang payat mo tingnan." "Hey, ma." Kung paano siya nagkakaroon ng ganoong karaming enerhiya sa ganitong oras ay hindi ko maintindihan. "Naging maayos ba ang lahat?" tanong niya. "Walang naging aberya ngayon?" "Wala, ma. Walang aberya." Matapos maipit ang binti ko na nakaharap sa maling direksyon noong 4th grade, laging tinitiyak ng nanay ko na maayos ang lahat. "Well, maganda yan." Masyadong malapit niyang hawak ang kamera sa kanyang mukha. Kitang-kita ang kanyang mga kulubot. Mukhang nakahiga siya sa kama. Naririnig ko ang hivik ni Papa sa background. "I'm very proud of you." Suportado hanggang sa huli, gaya ng dati. Madali para sa kanya na maging mapagpalakas loob. Habang buhay, isang mukha lang ang meron siya. Medyo pamilyar katingnan. Pinaningkitan niya ang aking mukha sa pamamagitan ng kanyang salamin. "Nagkaroon ka na ba ng mukhang to dati?" Napakurap ako. Bago yun. Hindi pa ako umuulit ng mukha. Sa totoo lang, kung opsyon yon, pumili na sana ako ng isa at nanatili doon noon pa. Hindi. Sigurado akong bago to," sabi ko. Tinitigan ulit ako ni Mama. Kinakagat ang kanyang dila. "Sigurado ka? Pustahan? Parang nakita na kita sa kung saan dapi." "Anak mo ko, Ma," napabuntong hininga ko. "Maraming beses mo na akong nakita. Nababaliw na ako sa buong bagay na ito kung iisipin ko ng matagal. At ang pag-uusisa ng nanay ko ang huling bagay na kailangan ko. Tingnan mo, pagod na ako at may trabaho pa ako bukas. Okay lang ako. Naging maayos ang lahat at okay naman ang itsura ko. Pwede bang tawagan na lang kita bukas?" "Oo naman, sweetie," masayang sabi ng nanay ko. "Masaya lang akong makita ang mukha mo." "Ha, I love you. Tatawagan kita bukas." "Love you too, Ma. Salamat sa pagtawag. Magpahinga ka na. Ay, at happy birthday." Kumaway siya sa kanyang phone. Tapos ibinaba ang tawag. Iniwan ako mag-isa sa banyo. Ang mukha'y pinatingkad ng puting ilaw ng fluorescent. Huli kong sinuyapan. Sinisip-sip ang lahat. Ito ang kailangan kong pagtiyagaan sa susunod na taon. Mas mabuting masanay na ngayon. Ang mukha ng isang estranghero tang nakatitig sa akin, pagod at bahagyang mapanghusga. Mas asim lang talaga ang itsura ng mukha ko. Napabuntong hininga ako at pinatay ang ilaw. Pabalik sa aking kwarto. Tinanggal ko ang plastik sa kama.
at sumilong sa ilalim ng kumot. Ginagawa ang lahat para baliwalain ang bagong pakiramdam ng hangin sa aking mga daliri sa paa habang lumalabas ang aking mga paa sa masyadong maikling kumot. Palagi akong pinapagod ng pagbabago. Ilang sandali lang ay nakatulog na ako. 3 oras makalipas, kumalingaw-ngaw ang alarm ko at ginising ako. Kinuha ko ang 1 minuto para murahin ang sarili ko sa pagiging masyadong tanga para hindi mag-absent sa trabaho. Inunlock ko ang phone ko gamit ang passcode, walang face o fingerprint ID para sa akin, at pinatay ang alarm bago kumuha ng ilang mahahalagang segundo para tumitig sa kisame. Bagong taon, bagong ako. Parehong bulok na trabaho. Mali na ang lahat ng damit ko ngayon. Pinili para sa isang katawan na hindi na umiiral. Mas kita na ang sakong ko sa pantalon ko. At biglang may sobrang tela sa dibdib ng damit ko. Naghanda ako ng malaking almusal para masiyahan ang tiyan ko. Hindi masakit ang pagbabago. Pero palagi akong iniiwang gutom na gutom sa mga susunod na araw. Mabilis lang ang lakad papunta sa kotse ko. Lumalabas na ang pagdagdag ng ilang pulgadang taas ay talagang nakakatulong para mas mabilis kang makarating. Nakakuha ako ng ilang kakaibang tingin habang naglalakad ako. Pero hindi na ito bago. Sanay na ang mga kapitbahay ko na ibang-ibang babae ang lumalabas sa apartment ko tuwing umaga. Kaya pinapayagan silang tumitig ng bahagya. Isang babae ang napasinghap nang makita ako. Namutla ang kanyang mukha. Medyo mas matindi itong reaksyon kaysa sa nakasanayan ko at halos sapat niya para huminto ako at magpaliwanag. Pero sinaway siya ng mga kaibigan niya at hinila siya paalis bago ako magkaroon ng pagkakataon. Pakiramdam ko, mas bagay ang kotse ko sa huli kong mukha. Ang kasalukuyan kong hitsura ay tila mas bagay sa isang bagay na makinis at mabangis, hindi sa isang lumat bulok na kotse. Pagpasok ko, tumama ang mga tuhod ko sa manibela. Umugong ang upuan habang inuurong ko ito at nasulyapan ko ulit ang aking mga mata habang inaayos ang mga salamin. Maaaring iba ang kulay, pero ang makapal na itim na anino sa ilalim nito ay isang bagay na nasanay na ako. Anuman ang mukhang suot ko. Nakakainis ang biyahe papuntang trabaho, gaya ng dati. 27 minuto sa matinding traffic at mga top 40 hits na may halong balita sa radyo. Maya-maya, isang gago sa isang berdeng Volvo ang ayaw akong pagbigyan na mag-merge. At buong puso akong bumusina. Gago, halos mas malakas pa ang boses ko kaysa sa busina. At gumawa ako ng bastos na senyas nang makasabay ko siya. Umarangkada ang Volvo at humarurot. Iniwan ako sa isang ulap ng mabahong itim na usok. Isang bigla, may isang balita ang ipinahayag sa radyo. Namatay sa isang drunk driving accident ng 13:15. Inilalahad ng nakakainis na masiglang radio host ang mga balita sa umaga. Sa halip na patugtugin ang aking mga top 40 hits, tulad ng dapat gawin ng anumang disenteng istasyon ng radyo. Inikot ko ang dial sa susunod na istasyon sa inis. Mula sa nakakalungkot na balita ay naging dad rock mula sa 70s. Lumipat ako sa kaliwang lane at sinubukang huwag gumiti habang nilalampasan ko ang Volvo na ngayon ay naipit sa likod ng isang matandang babae sa isang sira-sirang sedan. Ibang klase ang pagiging miserable.
sa trabaho ngayon. Ang pagiging isang low-level assistant sa isang PR firm ay isa ng espesyal na uri ng impyerno. Puno ng pagsisipsip at mga matcha latte. Pero may tensyon sa hangin na karaniwang nangangahulugang haharapin ko ang isang dagdag na tumpok ng problema. Isang babae ang nagmamadaling dumaan. Hinihila ang sirang takong sa isang kamay at kumukuha ng notes sa kanyang phone sa kabilang kamay. Ang intern ay nasa sulok na humihingi ng paumanhin sa isang headpiece, pinagpapawisan ng noo. Ang TV sa pader ay nagpapatugtog ng balita ng buong lakas, mas malakas kaysa sa karaniwang pinapayagan ng manager ko. Sabi ni Lucy, nakakagulo daw ito sa kanyang internal monologue, pero tila mas mahalaga kung ano man ang pinapalabas na yon. Maging ang news anchor ay mukhang medyo malungkot. Ang kanyang blonde na wig ay pipis at malata. Kinocover niya ang pagkamatay ng isang celebrity na may picture-perfect na nguso. Ramdam ko na ang sakit ng ulo na pumipintig sa likod ng aking mga mata. Dapat talaga nag-absent na lang ako. Si Holly ay nakaupo sa gitna ng kaguluhan. Hawak ang phone, nakataas ang paa sa kanyang desk. Mumuya ng isang stick ng electric blue raspberry gum. Humuhuni siya ng isang K-pop song na medyo pamilyar sa akin. Morning, sabi ko, papunta sa tanging ligtas na lugar. Alam mo ba kung anong nangyayari? Parang medyo tensyonado. Morning, nagpalobo si Holly ng bubble at nag-scroll ng 2 beses. Wala akong ideya kung paano nakakalusot ang lead receptionist sa pagiging walang pakialam ay hindi ko maintindihan. Nagpadala ka na ba ng kukuha ng kape? Tanong ko. Umaasa akong oo ang sagot. Alam mo namang trabaho mo yan. Sabi niya, sumpain, caramel frap na may extra whip, please. Tingin ko sabi nila kahapon, ubos na ang caramel. Ano? Umungol siya at sa wakas ay tuminala sa akin. Nang gawin niya yon, napanganga siya. Wow, iba ang itsura mo. Birthday ko kahapon, Holly. Napag-usapan na natin to. Alam kong medyo kakaiba ang sitwasyon ko, pero 5 taon na akong nagtatrabaho dito. Marami na siyang oras para masanay. Ninuya niya ang kanyang gum, nakatitig ng malalim sa aking mukha. Medyo pamilyar ka tingnan, sabi niya. Talaga? Pangalawang beses ko nang narinig yan ngayon. Oo, pustahan. Parang nakita sa kung saan dati. Pinalingkitan niya ang kanyang mga mata at pinag-aralan ang aking mukha bago pumitik. Alam ko na, kamukhang-kamukha mo ang pinsan kong si Hana. Magandang bagay ba yun? Tanong ko. Nagpalobo siya ng isa pang malaking bubble at pumutok ito sa kanyang mga labi. I mean, pwede nang mas madala. Tila nasiyahan, bumalik siya sa kanyang phone. Ay oo nga pala, sabi ni Lucy. Dumaan ka raw sa opisina niya bago ka kumuha ng kape. Sorry, nakalimutan kong sabihin kanina. Ayos, ang sakit ng ulo ko ay tumalas at naging parang ice pick na nakatusok sa aking bungo. Karaniwang masyadong abala si Lucy sa mga celebrity para pagtuunan ng pansin ang mga assistant. Hindi magandang senyales kung nakuha ko ang atensyon niya. Pero walang pagpipilian kundi harapin siya. Habang naglalakad ako papunta sa opisina niya, bumukas ang pinto at tumakbo palabas si Kirsten. Ang mukha'y nagniningning sa luha. Hindi ito maganda. Nagsimula na akong mahilo bukod sa sakit ng kulo. Baka nasa isa sa kanyang mga mood na magtanggal ng empleyado si Lucy. At ito na ang araw na sa wakas ay matatanggal ako. Pasok! Ang kanyang boses ay kahina-hinalang masigla. Pumasok ako sa lungga ng leon. Ang opisina ni Lucy ay malinis at sariwa sa paraang nagsasabing namumuno siya ng may bakal na kamao sa bahay. Mayroon siyang isa sa mga magagarang multicolored keyboard na ibinisenyo para maging tahimik ang mga pindutan at ang nakapapawing pagod na tunog
ng umaagos na tubig ay naririnig sa mga speaker. Lahat ay napaka-zen. Nakatingin si Lucy sa bintana. Nakalagay ang baba sa kanyang kamay. Handa na akong mawalan ng trabaho. Ang pagkuha ng mga frap at Amerikano ay nagbibigay lamang ng kaunting pabor. Kaya, nang lumingon siya, nakita ako at humagulgol. Medyo nagulat ako. Salamat sa Diyos at ayos ka lang. Kumalon siya mula sa kanyang upuan at niyakap ako ng mahigpit. Tinapik ko siya ng awkward sa likod. Oo, ayos lang ang lahat, sabi ko. Alam ni Lucy ang tungkol sa problema ko, pero parang hindi naman siya masyadong nag-aalala sa akin. Kalahati ng oras, kumbinsido akong hindi niya talaga alam ang pangalan ko. Hindi ko alam kung kailan kami naging ganito kalapit. Nag-alala ako ng husto. Humikbi siya. Ano bang pinagsasabi mo? Dahan-dahan ko siyang inalis sa akin at tiningnan siya sa mga mata. Taon-taon nangyayari to, Lucy. Birthday ki kahapon. Kumunot ang noo ni Lucy. Birthday mo? Sabi niya. Teka, Jan, ikaw ba? Biglang natuyo ang mga luha at binitawan niya ako at umatras ng 3 hakbang. Nakabukas ang kanyang bibig, nanlalaki ang mga mata sa takot. Hindi ako mapakali. Napagdaanan na ni Lucy ang buong bagay na ito dati. Kaya parang hindi kailangan ang reaksyong ito. Iniisip ko kung mayroon akong hindi napansin sa aking mukha noong inspeksyon kagabi. Baka duling ako. Oo naman, ako to, Lucy. Ilang beses na nating napag-usapan to. Marahan kong sabi. Hindi pa rin nagsasara ang bibig ni Lucy. Iniisip ko kung sulit bang ihagis ang isang paperclip sa kanyang dila para mawalan ako ng trabaho. Sa halip na sagutin ako, pumunta siya sa kanyang desk at galit na nag-type ng isang bagay na may nanginginig na mga kamay. Pinawag niya ako para tingnan ang kanyang monitor. Seryoso ang mukha. Nagbukas siya ng isang news article, sariwa mula kaninang umaga, na may larawan ng isang karumal-dumal na aksidente sa sasakyan sa gitna. Batang bituin, namatay sa aksidente, basa sa headline. Nanuyo ang bibig ko. Nagpatuloy ang artikulo. Ang supermodel na si Megan Rogers ay namatay sa isang head-on collision sa isang lasing na driver ng 3:15 kaninang umaga. Hinahanap pa rin ng mga otoridad ang salarin. Kung mayroon kayong anumang impormasyon, tumawag sa numerong nasa ibaba. Alam ko ang pangalang iyon. Si Megan Rogers ay isa sa aming mga kliyente. Isang bagong malaking pangalan para tulungan ang firm. Tuwang-tuwa si Lucy tungkol dito. Hindi ko pa nakilala ang babae ng personal, pero alam kong siya dapat ang bagong sikat ngayon. Ipaliwanag mo to, sabi ni Lucy. Tinitigan ko siya pabalik. Oo, malungkot ang pagkamatay niya, pero wala itong kinalaman sa akin. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan mo. Naglalakad ako sa isang verbal na landmine at nag-aalala akong may mas malaki pa akong problema kaysa sa pagkawala ng trabaho. Malalaman mo rin maya-maya, sabi ni Lucy. Nag-scroll siya pababa pa sa artikulo at dun ko nakita ang larawan. Parehong matangos na ilong, parehong brown na mga mata, parehong pilipit sa utaas na labi, pati na rin ang parehong tabinging incisor. Pero ang pinakamatibay na ebidensya ay ang maliliit na bagay. Ang kurbada ng kanyang mga balikat, ang hugis ng kanyang mga butas ng ilong, ang paggiling ng kanyang kilay. Ito ay isang mukha na bago sa akin, ngunit lubos na pamilyar. Ito ang mukha ng isang patay na babae, pero hindi maaari dahil ito ang sarili kong mukha. Malinaw na malinaw, nakatitig pabalik sa akin. Ngayon, alam ko ang tungkol sa maliit mong sitwasyon, sabi ni Lucy.
Pero makikita mo kung bakit ito ay mag-iiwan sa akin ng ilang mga katanungan. Halos hindi ko siya marinig sa gitna ng aking mga nag-uunahang isipan. Nagpalit-palit ako ng iba't ibang mukha at katawan sa buong buhay ko. Matangkad, mataba, mahina, pangit, napakaganda. Naranasan ko nang makita ang lahat. Sa buong buhay ko, akala ko'y mga sariwang mukha ang mga iyon. Isang uri ng muling pagsilang na walang kasaysayan na pabigat, walang mga tali. Ngunit binabago nito ang lahat ng alam ko. Isang ganap na pagbaliktad ng aking realidad. Habang ang mukha ng kawawang namatay na si Megan Rogers ay mapanuring nakatitig sa akin. Isang tanong ang paulit-ulit na tumutugtog sa aking isipan. Nilulunod ang lahat sa paligid ko. Isinusuot ko ba ang mga mukha ng mga patay?